Meron tayong ipiplex ngayon mga tol na pipe, no? Power pipe. Nabili natin sa online Shopee. Yes sir, online Shopee. Ito ay pipe ni KLCMP. Ipiplex ko lang at i-review na rin natin, no? So yun mga tol, ito yung pipe na nabili natin sa KLCMP. One stop shop kay Sir Kills. Ito yung pipe na nabili natin. So upon unboxing mga pare ko, ang una kong nakita dito ay yung gas-gas. Ayan o. So may gas-gas siya agad. Dalawa. Tsaka ito pa isa. Gas-gas agad, hindi pa nagagamit, no? And then pangalawa kong nakita dito mga tol, itong lagayan ng dalawang stud bolt, no? Ito. Yung isa, buo butas. At yung kabila naman, may kawang. So, ito yung hindi ko nagustuhan dito sa pipe na to. Hindi ko ni-expect na ganito, no? Kasi hindi naman usually ganito yung forma ng lagayan ng dalawang stud bolt natin sa makina. Kaya ako nagtataka kung bakit ganito. Pero makapal naman yung yung stainless niya dito. Kaya lang, pag sa long ride, baka tawag na ito, matatanggal, no? Dahil sa init. Bagay, makapal naman, stainless, so matibay. Titingnan natin kung obra ang ganitong sistema. Then sa tubo naman niya mga tol, dito naman sa tubo niya, wala namang problema, malinis yung pagkagawa. Stainless siya. Wala siyang bakat-bakat, no? Quality yung pagkagawa. Anyway, pure stainless pala to mga tol, no? Itong pipe na to, pure stainless to mga tol. Nilagyan lang nila ng pintura yung body niya. Ito sa may canister, nilagyan ng pintura. Walang putol. Walang putol dito. Buo siya mga tol. Tapos may pintura yung body. Pero stainless siya lahat mga pare ko. Tapos ito yung tip niya. Small tip, hindi siya pansinin, no? Hindi siya pansinin ng mga buhaya sa kalsada. Iwas tikit. So tahimik siya. Silent power pipe pala to mga pare ko. Nabili natin sa online Shopee ni Kills One Stop Shop. Kills MP power pipe mga pare ko. And then pang Easy Ride 150 FI pala to. Kasi ang motor natin ay Easy Ride 150 FI na si Buknoy. Ito yung kakabit natin mamaya. Then sa kabitan ng tornilyo mga pare ko, mayroon siyang dalawang kabitan ng tornilyo dito. Yun, oh. Unlike sa stock kasi, tatlong tornilyo ang kumakabit doon sa stock pipe ng Israel 150 FI. Ito dalawa lang ginawa nila. So goods pa rin kasi nga magaan lang naman to dahil pure stainless siya. Tapos mayroon din siyang kabitan ng heat guard. Yun, oh. Dalawa yan. So maikabit pa rin ninyo yung mga heat guard ninyo na stock. Magagamit pa rin. So yun. Kahit itong pinaka main issue dito, hindi ko alam kung sadya. Hindi ko alam kung sinadya to or nagkaroon ng damage sa tuwing nagbubutas sila dito. Baka nung nagbutas sila, nagkaroon ng crack, naputol. Kaya ginawa na nila ng paraan to para mabenta pa rin sa market, no? Sayang din naman kasi. Pero para sa akin, wala namang to, hindi naman big deal tong ganito. Magagamit pa rin naman natin. Sa scratch, walang problema, all goods pa rin. Kaya overall, goods pa rin to mga pare ko. So yun. Ulitin ko, KLCMP power pipe mga tol. Sa Shopee natin nabili to. Sa Shopee ni Sir Kills. Ang original price nito ay 3.8 mga tol. At ginambitan natin ng voucher. Yan, nabili natin to ng 3,575. Okay. Yan. Pero original price nito sa Shopee ay 3.8 talaga mga pare ko. Pero pag rumekta kayo sa shop ng KLCMP, mabibili nyo lang to ng 3.5. Yan. Inquire na kasi ako nito sa shop nila. So sabi 3.5 daw. At sa Shopee naman ay 3.8. Okay. Yun, wala nang kakabit na natin to kay Buknoy. Easy Ride 150 FI, no? So let's go. So yun mga tol, ito yung natin, no, stock pipe.
At tanggalin na natin, no? Ito yung motor natin, si Book 9 Easy Ride 150i. Stock pipe out, KLCMP power pipe in, mga pare ko. So yun mga tol, nakakabit na natin yung pipe, power pipe galing kay Sir KLCMP power pipe, mga pare ko. Medyo nahihirapan lang ako magkabit na ito mga tol. Nahihirapan tayo gawa ng hindi siya totally sukat talaga. Kung makikita nyo sa ilalim, ayan o, tabingi siya. Pasok naman yung tornilyo, kaya lang yung ano, yung distance ng kabitan ng pipe tsaka dito sa stock nya malayo eh. Hindi talaga siya tugmang-tugma, no. Ganoon din dito sa taas, ganyan, no. Hindi rin siya tugma. Malayo rin yung gap nya rito tsaka dito. Pero naiigpitan naman. Tapos naman pagdating sa bending ng elbow, medyo may kulang pa ng konti sa tingin ko, no. Kasi sumisingaw siya dun sa pinaka ano mga tol. Sumisingaw siya dun sa kabitan ng stud bolt, pinaka ano niya, elbow. Kaya ang diskarte na ginawa ko, naglagay ako ng ano, Vita Gray para hindi siya sisingaw. Nilagyan ko siya, maraming nga nilagay ko dyan eh, para hindi siya sisingaw. Kasi kung makikita nyo, hindi siya fit doon sa ilalim, may kawang siya ng konti. So yun, no. Tapos naman dito sa pinaka ano niya, sa pinaka magneto niya, maikabit mo yung pipe, kaya lang hindi mo na maikabit yung cover ng magneto kasi tatama na siya mga tol. So kaya pala nahihirapan ako kaninang ikabit. Sabi ko parang hindi sukat to ah. Yung pala ay natama dito sa cover ng magneto. Kaya tinanggal ko siya para maikabit yung pinaka elbow niya. Hindi siya pwedeng ikabit mga tol pagka hindi nyo tatanggalin yung cover ng magneto. So yun, siguro mas maganda siguro ginawa nila, sinama nila yung cover ng magneto sa pagkakabend, no. Hindi nila sinama eh. Kaya ang nangyari, tanggal cover ng magneto para maikabit yung pipe nila. So yun, ang problema natin dito, hanapan natin ng cover ng magneto, no? Kasi hindi na maikabit yung stock, or siguro tatabasan na lang natin yung stock. Kaya lang pag nag back to stock tayo, pangit naman tingnan yung ano, yung stock natin na nakatabay yung cover ng magneto. So yun, no, naging problema dito mga tol, no. Ipapakita ko sa inyo kung ano. Yun, no. Ito yung tornilyoan, malayo. Saka ito yung isa. Ayun, no. Yan mga tol, malayo. Kung makikita nyo, ito yung tornilyo. Tapat na yan, ha. Tatapat ko siya. Yan, no, malayo. Malayo yung pagkakabind niya. Hindi sinali yung cover ng magneto. Ayun, yun sa baba. Ayan, tatama na siya. Tumatama na siya sa, ano, sa elbow. Kaya mangyayari pagka kakabit nyo to, persahan, malulusaw yung cover ng magneto nyo habang natakbo kayo. Mainit to eh. Yan. So layo. Kaya mangyayari dito, hanap tayo ng cover ng magneto na hindi tatama dito sa elbow. Yun na lang siguro gawin natin. O, siguro ikakat ko na lang to. Gawa ko na lang ng paraan. Ikakat na lang natin to. Sayang din naman kasi pag ikakat natin eh. Maganda din naman kasi yung forma nito. Wala tayong magawa dahil hindi kasya. Sayang. So yun mga tol, overall okay naman yung pipe. Ang problema nga lang ay hindi nila sinama yung cover ng magneto sa pagkakabend. Kaya tumatama dito sa elbow. Tapos isa pa, pangalawa dito sa ano, kabitan ng tornilyo, no, sa holder ng pipe. Hindi sukat kung makikita nyo. Makikita nyo, ayun, no, tabingi. Hindi siya sukat. Ganun din sa baba, ayan, no, hindi sukat. Maganda sana yung pipe, kaya lang hindi talaga siya totally fit na fit. Hindi siya 100% fit. Hindi siya 100% fit, no. Ito sa Easy Ride 150fi. Yan mga tol. So yun, okay pa rin naman kahit pa paano, no. Nakikabit pa rin natin, gagamitin pa rin natin to dahil mahal bili natin dito eh.
3,575 bili natin dito mga pare ko. Silent pipe galing sa Kills One Stop Shop. Sa katunayan na kay Sir Kills ko to binili. Ito yung free stickers ni Sir Kills to. Ayan o, nakikita nyo. Ayan, free sticker nila yan mga pare ko. Salamat pala sa libreng sticker mga tol. All goods overall, okay pa rin naman, all goods mga pare ko. Alright, ngayon sound check natin kahit nasa gilid tayo ng kalsada mga pare ko. Sound check. So ganun kayo mag-on mga tol, no? Hindi yung pag-on nyo ng ignition sabay piga ng preno, sabay start, no? Hindi, tayo nyo muna na mawala yung mga icons dyan sa dashboard natin bago tayo mag-on ng ating mga motor mga pare ko, para walang problema along the way. Noon tayo natin mag-circulate yung mga kuryente sa iba't ibang piyesa ng motor bago tayo mag-start. Okay? Yung iba kasi pag unang susi sabay start agad, kaya nasisira, no? So yun mga tol, start natin. Sound check. Tol, ang tunog niya, no? Kung naririnig nyo, no? Tahimik na tahimik. Yan, no? Yan siya pag naka-idle. Tahimik na tahimik mga pare ko. Yan, wala na siyang singaw sa ilalim. Wala na siyang singaw kasi nilagyan ko siya ng Vitagrade. Yan, magneto na lang yung naririnig natin. Tulog ng magneto. Yan, buong buo na tunog niya. Ganito ko lang kasi yung tunog niya pag naka-idle mga pare ko. Parang wala lang, parang stuck lang din. Pakinggan nyo yung tunog mga tol pag nire-rev natin. Yan, ganyan siya pag nire-rev. Pag binira natin siya, pag nag-rev tayo, suwabe yung tunog. Yan. Hindi siya ganun kaingay.